Noong nakaraan, walang mga taglamig at lamig sa Russia. Ang simbahan ng Transfigurasyon ng Panginoon sa rehiyon ng Kaluga. Ang simbahan ay itinayo para sa isang mainit na klima na walang nagyayelo. Sa panahon ng konstruksyon ng simbahan na ito, walang inilagay na pampainit. Walang mga kalan, walang mga pampainit, walang mga tsiminea, walang kahit saan. At wala ring mga bakas ng mga ito. Ngunit sa Russia, napakalamig ng walang heating. Dapat na may heating ang mga pampublikong lugar. Sa makatuwid, ang kalan ay ginawa mamaya. Ito ay inilagay dito mismo, malapit sa pasukan, upang lumikha ng isang kurtina ng hangin. Nag-ukit sila ng mga uka sa pader para sa pag-install ng kalan. Maliwanag na ang mga ladrilyo ay pinakinis. Ito ay hindi bahagi ng masonry mula sa konstruksyon. Maraming plaster ang naiwan sa pader. Ang plaster ay hindi maaring nasa loob ng isang nagtatrabaho na kalan. Masusunog ito. Isang kanal para sa pagalis ng usok ang ginawa sa pader. Ang butas na kanal ay tinatakan mula sa loob upang lumika na misang tubo. Tingnan natin ng mas mabuti ang tsiminea. Malinaw na nakikita na ang mga ladrilyo sa loob ng flue ay basag at may mga chip. May isang tao na sobrang magaspang na inalis ang mga ladrilyo mula sa pader upang lumika ng tsiminea. Ang mortar sa pagitan ng mga ladrilyo ng pader ng simbahan ay puti. Narito na, maliwanag. Ang mga ladrilyo sa huling ginawa na pader ng tsiminea ay nakadikit gamit ang ibang semento. Ito ay may kayumangging kulay. Ang maliit na pader ng tsiminea na ito ay ginawa sa kalaunan. Bakit hindi gumawa ng kalan para sa paginit ang arkitektong Ruso nang itinatayo ang simbahan? Nakalimutan ba niya ang malamig na mga taglamig sa Russia? Tingnan natin ang isa pang elemento ng simbahan na ito. Mga pintuan sa gilid ng mga lugar ng templo. Ang mga pintuan ay gawa sa bakal. Ang metal ay hindi mahusay sa pagpapanatili ng init. Ang gusali ay nawawalan ng maraming init sa pamamagitan ng mga pintuang metal. Narito ang mga bakas ng pag-install ng pangalawang karagdagang pinto. Matapos itayo ang templo, ang mga panloob na pader ay pinahiran ng plaster at pininturahan. Ngunit pagkatapos, isang halo ng konstruksyon ang inilapat sa ibabaw ng plaster at pintura upang pantayin ang sulok para sa frame ng pinto. At pagkatapos, ay pininturahan ito ng kulay abong pintura. Tingnan natin ito mula sa ibang panig. Pareho lang dito. Isang patong ng plaster, isang patong ng pintura, at sa itaas, isang konstruksyon ng mortar ang inilalagay upang pantayin ang sulok. Upang mag-install ng karagdagang frame ng pinto at pagkatapos ay, pininturahan ito ng kulay abong pintura sa itaas. Tingnan ang kulay ng mortar ng gusali sa pader ng simbahan, sa pagitan ng mga ladrilyo. Puting semento. Ang mga karagdagang pinto ay naka-install gamit ang semento na may kulay na dilaw kayumanggi. Ito ay kahawig ng kulay ng solusyon na ginamit upang selyuhan ang kanal ng usok na kalaunan ay tinaga. Marahil, ang usok at karagdagang mga pinto ay ginawa sa parehong panahon. Matapos ang templo, ay pinahiran ng plaster at pininturahan sa loob. Iyon ay ganap na handa para sa paggamit. Ang panlabas ng gusali ng simbahan ay kulang sa proteksyon ng pundasyon laban sa nagyayelong Ruso. Tumutubo ang kahalumigmigan mula sa lupa sa pamamagitan ng mga kapilari sa loob ng mga ladrilyo. Sa malamig, nagyayelo ang tubig at sinisira ang mga ladrilyo. Malalaking piraso ang nahulog sa mga sulok. Ito ay dulot ng nagyayelong panahon mula sa Rusya. Ang goong ibabang bahagi ng gusali ay bumabagsak. Ganito rin dito, ang mga ladrilyo ay nag-crumble at nahulog mula sa pader. Kaya, ang nagyayelong lamig ng Rusya ay sumisira sa mga gusali na walang proteksyon sa taglamig para sa pundasyon. At sa simbahan na ito, wala ang proteksyon. Dahil ang simbahan na ito ay dinisenyo para sa mainit na klima na walang nagyayelo. Sinasabi ng karatula na ang simbahan ay itinayo noong 1791 sa katapusan ng ika-18 siglo. Kung tama ang petsa, 200 taon na ang nakalipas sa Russia ay walang mga taglamig at nagyelo. Ito ay isang bagay na ayaw pag-usapan ng opisyal na kasaysayan. Sa aking channel, marami kang matutunan tungkol sa tunay na nakaraan ng sangkatauhan. Itinago ng mga historyador ang katotohanan sa atin. Kinailangan kong alamin ito sa aking sarili. Nakakita ako ng mga bagay na hindi mo maaring isipin.